May buntag na tanan. So I hope that our heart is ready to receive the message of God. We are still in the book of Psalms, mga igsoon, and this is 135 series sa atong the book of Psalms. We are now in Psalm 87. Psalm 87. So stand, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given to us. I pray that you will bless us, Lord, with your wisdom. Please allow us, Lord, to understand your message. Psalm 87 is something that we really need to dig in because the verses are not easy to understand, but we rely on your guidance and your power. And please use me, empower me, O God, to deliver your message and the principles out of it so that we could be able to apply the lesson sa among pagpangalagad ni mo, Lord. And may you prepare each and everyone's heart this morning for your message. And this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Citizens of the City of God, part number 1. Citizens of the City of God. So, kumiyon ta, the City of God, diri sa kalibutan, asa man dahil ma-point atong utok? Zion. Ibutang na sa kanta. Gisulti na pirmi sa Book of Psalms. The City of the Great King. The City of David. Zion, mga kaigsuunan. So Psalm 87 is a hymn celebrating Zion, Jerusalem, as the chosen city of God, the spiritual birthplace of nations, and the fountain of divine blessing. It portrays Zion not just a physical location but as the symbolic center of God's kingdom. Yung tag Zion, you can always relate it with the Lord. Where people from all nations finds their true identity in Him. So nagsugod ni mga kaigsunan diha sa Ginoo and He chose Zion to become the center sa tibuok kalibutan, mga igsoon. Ang Zion, maugi pirmi nato maisgutan kay mo na sentro sa Jerusalem siya naghatag sa iyang kinabuhi. Sa Jerusalem sad siya mga kaigsunan, sa kabukiran sa Zion, dito siya mubalik as promised. Sa Zion ha, dili sa Davao. No, dili sa Cebu, kay nasa ini claim sa Cebu daw. Zion, Jerusalem ni mga igsoon sa Israel. So, ang mga katawhan ani nga syudad sa Dios mao'y atong hisgutan, and this is the song from the sons of Korah, kaning 87. So there are 3 things for this morning, mga igsoon. Ang another 3 atong hisgutan sunod sa bado. Number 1, the foundation of Zion. Kinsa man ang pundasyon sa Zion? So in Psalm 87, verse number 1, yung Bible, mga kaigsunan, His foundation is in the holy mountains. Zion, ang pasabot aning holy mountain, mga igsoon. Holy mountains. So walay laing gipili ang Ginoo nga gihimo niya ang gipakabalaan niya, mga kaigsuonan, ang bukid sa Jerusalem. Naa diha gibutang niya ang foundation, and His foundation, mga kaigsuonan, is He Himself. The foundation of Zion is God. The foundation of our life is God. Ang Ginoo nagbutang siya sentro ang Jerusalem, sentro mga kaigsuonan sa iyahang ministry. Unya karon nindot kaayo sa tanan kay ngano man kita mismo, kita nahimo niyang dwelling place. So it means this is something personal nga gibuhat sa Ginoo nato. Sa Israel gipakita niya mga kaigsuonan as nation. Pero karon sa panahon sa simbahan, gipakita niya nga ang atong Jerusalem is the church. O kita is the dwelling place of God. Gihimo ta niyang templo. The center. Mao bitaw na nga apil ta, mga igsoon, inigbalik niya
apil ta nga mag-gather. Ana kanindot ang atong kinabuhi as believers. So ato ni ipakita mga kaigsunan, Lord, pertig yun ay ninduta ani. Yes. Pertig yung ninduta mga kaigsuon. Adto ta sa Joel, please. Joel chapter 3:17. Aton man ning gisgutan mga igsoon atong basahon karon. Joel chapter 3 verse number 17, ingon sa Bible, "So shall ye know that I am the Lord your God, dwelling in where? Zion, my holy mountain. Then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass through her anymore." Instruksyon na sa Ginoo mga kaigsuonan, para ka mahimong balaan, ayaw ibutang imong kaugalingon atong dili iya sa Ginoo. Gitawag na silang strangers in the night. Estrangheros kagabion sa imong kinabuhi. Mga estranghero nga walay kalabutan sa pagluwas sa Ginoo nimo. Ug sa katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, wala sila'y kalabutan. Nagpabilin sila nga mission field. Dili sila kanang co-laborer, comrades. Mission sila. So kung dili na nimo mabuhat ang imong mission nila to tell them about the gospel of the Lord, ingon ang Ginoo, avoid. Avoid their practices, avoid their characters, avoid their time. Nga makahatag kag time with them. No? Equally yoking together with them. Muna bang exchanging ideas with the unbelieving people. Di jud ka ka-insert anak niya kaluwasan. Because unbelieving people will talk about things who is not, we cannot say it, kabubuton sa Ginoo. Dili, wag yun na sila anak. Zero mga igsoon. O karon nagkigkuan ka, nagkig-equal ka. So sa marani mo pag win anak tawhana nga equal naman mo. Rehar taw eh. O kabantay mo unsay ilang kuan dayon sa demo share kag pulong Ginoo, ay parehar mo na tanan equal. Parehar man ta, sige lang, ay kabalaka. Parehas ra ta kanang tawo nga iong parehas ra ta, wa nakasabot sa Bible. It is never equal mga igsoon. God and the world is never equal. The word of God and the word of the world is never equal. Ingon pa ang Ginoo, my thought is always higher than yours. How could it be equal? So kung na ang imong mga kanang naasud sa imong hunahuna is worldly, mo na mahimong equal ngadto sa kalibutan mga igsoon. We should be higher than the thinking of this world. Ang thinking alang kalibutan na asam sila nag-equal dapit. Sa pagpangitag kwarta, equal. Kita dapat higher ta. Yes, we labor for money because we need it. But our intention, mao na nakapataas sa ilaha mga kaigsuonan because our intention is to win their souls. At sa pamay mas taas anak nga intention. Wala na, mabito remindan gyud ta permi dire. Sa imong pagpanginabuhi kung walay kalag ma-involved diha, get out of there. You are just wasting your time. Our time is precious. Time is gold. Mahurot ang imong panahon nga walay kalag mga igsoon ana imong gibuhat. Mo na ko ang imong pagpangita, ang imong pagpanginabuhi, apil ang kalag mga kaigsuonan, then when it's time to rest, you can rest. Tayo pa nakasabot mo. Nga naman, di ba ka mag-worry because when you do your kanang imuhang panginabuhi, naaman ang kalag, involved man. Di ba? So may tabo nimo kung walay involved, dili involved ang kalag sa imong panginabuhi. Nang hinabuhi ka, kapoy ba na? Do you agree? Kapoy na. So, pag human imong panginabuhi diha, pila ka oras imong gibutang diha para mahuman ang imong gitrabaho. Pagkahuman ana, napa ba kay kusog para sa pagpangalagad sa Ginoo? Wala. So say buhaton nimo, pahuway ko. Para ugma, buhaton na sad nimo imong panginabuhi. O nakasubay mo? O karon, nakasunod ba ka sa giingon sa Ginoo, be holy for I am holy. I am dwelling in you.
So kung atong imagine, ni puyo ang Ginoo sa atong kinabuhi, kay sama siyang gibuhat diri sa Zion, mga igsoon, sa Israel, nga sa dihang ni puyo na siya, ni dwell siya, then shall Jerusalem be holy. Nahimo siyang holy. Unya, according to the book of 1 Peter, mga igsoon, mahimot ang holy sa dihang ni tuman ta through our obedience to God's word. Ang pagsigig tuman nato, inahinay na tugtuman, naka-purify sa ato ang kalag. Padulong na sa holiness, mga igsoon. And the more we disobey, the more we put dirt sa atong soul. So dapat unta to, ingon ang ingon diri, according sa instruction diri, and there shall no strangers pass through her anymore. Walay prinsipyo sa kalibutanhon nga motakboy sa atong unahuna isip mga anak sa Ginoo. Di ba? Zion is a dwelling place of God. Pero karon ang favor nga gihatag sa Ginoo nato, asa man siya ni dwell in our life. He dwells within us, and He promised, I will never leave you nor forsake you. O di ba sama sa iyang pag-promise sa Zion, mga igsoon? Psalm 125, verse number 1. Listen to what the Bible says. They that trust in the Lord shall be as what? Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Praise God. Si bisan kinsa nga mosalig sa Ginoo, mapareha sa Mount Zion, mga igsoon, nga di gyud ma-move. Now, how can we identify believers today nga naipagsalig sa Ginoo? Dili gyud ma-move. When we give our commitment to God, settled. Settled yun na. So how many of you this morning, pag end yun sa camp, pag human sa camp ba, natong camp na to, last, nakadesire ka, sunod magdako. Na-desire ba na nimo? Sa imo kasing-kasing, magdako sunod. Another disciple. What happened now? Is it happening? Na-move lagi ka sa imong commitment. Na-move lagi ka from your desire to serve the Lord. Ngano nawa lagi ka? No? Mga men nga naka-desire nga mag-start yung kog extension church. So, how is it now in your heart? Can you still hear yourself? Kato imo gi-promise before? Mag-start kog extension church. Niabot mag yun na, tinuod sa imo kasing-kasing nga niingon kas Ginoo, Lord, gamita ko. Extension church. When you lose your trust, you will be removed. Ma-move jud ka. Pero gingon diri sa adman ni mga kaigsuonan, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion. Digid maiswag, which cannot be removed, but abideth forever. Bisag unsa pa ka kusog ang hampak sa mensahe, naigo ka, di gyud ko mo hawa. Ang ngayan lang ko kasaban. Di gyud nimo labanan imong kaugalingon. Pero once nga wa na kay pagsalig sa Ginoo, kanis pastor, kausap pa ako. Ug buwag kita ni. Ako na lang pirmi kit-anda. O wala ba jud ka kit-in ako, nakit-an kas Ginoo. Kung nanay mapastor ninyo diri, makasabot jud mo mga kaigsunan nga kapoy mo din imsita pamantay. Di kinahanglan nimo bantayan ang mga tao sa ilang kinabuhi, mga igsoon.
Ang pagbantay diha mo pagtudlo nimo. It is the word of God that will watch you over. But it is my responsibility to tell you asa man yung pulong nga dapit. Unsa may pasabot ani nga pulong. Mo ni ako it is the word of God that will watch you. Dili ako na argo na sabtan ang pulong sa Ginoo. Nayo sa kalibo nga membro kapuyag bantayan na Tayo pa nakasabot mo. Pero ang pag-watch sa mga katawhan sa Ginoo mga igsoon is to let you understand unsa may gisulti diri. Tudluan mo ba? Feed. Guide them with my words. Kaya ang tao dili na siya mubasa kung dili siya i-encourage nimo, ingno nimo pagbasa. Mora kamo kung dili mo magbasa sa pulong sa Ginoo, wala mo personal devotion, wala mo nagpagiya. Wala mo nagpatudlo. Because maybe you think that you already know how to move your life from one place to another. Maybe nanakay nahibawan. Pero sultian ta ka, it doesn't matter how good you are in what you do. Without God, that is nothing. Nothing yun na siya mga igsoon. Because the final judge of our life is not the people around us. It is God. Muna siya final judge sa atong kinabuhi. Daghan man mga tao, muhukom nato mga kaigsunan, but don't mind them. Ang imong i-mind, the final judge of my life. And that is God. Unya para dili bati ang judgment sa Ginoo nako naaghatag siya pulong na akong dapat sundon para inig-abot sa panahon nga magkita nami sa Ginoo nindot ang akong madawatan. I cannot be removed. Salig man sa Ginoo. So the foundation of Zion is God. If God is your foundation, did you ka ma-remove? Mga igsoon, sa kabubuton sa Ginoo. Kung dili pwede nga payong ka nga, di ko ganahan diri. Ngita taglaing simbahan. Kung na-remove ka. Ano, is it us that will choose a church? Naunsa magkapagkahimong membro sa simbahan? What happened? According to the Bible, there is a record. And the Lord added to the church daily. Who added you? God. And who can remove you? Why people? They remove themselves from the church where God put them in. Na mas bright pa sila sa Ginoo. Diba? So, unsa may nakapadrive nila to remove themselves? Pride. Pride, mga igsoon. Driven by the devil. So, yawan ay gisunod. But if your foundation is God, just like Mount Zion, di you can remove mga igsoon. Number 2, the favor upon Zion. According to Psalm 87, verse number 2, in God's Bible, mga kaigsunan, the Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Special. Na-favor. Nakabantay mo? Mas love sa Ginoo ang gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Mga igsoon, bulahan kayo ta sa tanan nga mga tao nga nituo nahimong anak sa Ginoo kay ba ka ngano? Because gipuy-an gyud ta karon sa balaang espiritu. Special. Tanawang mga gipangpuy-an mi, tanaw na to mga dagways gipangpuy-an sa balaang espiritu. Nakasabot ba tang napuy-an ta sa balaang espiritu? Kanindot alang na imo bisita sa imong balay ba? Unya, samtang naa siya diha, siya ni angkon sa tanang galastuhan sa imong balay. Na maguol ka na. Ano man tao naaman ni diri sa ato ni bisita ni tawhana oy. Pag-abot pa lang, nagdanag o sa kasakong bugas o para rin karong buwanan na itong konsumo. O, niadto na yun, nangumpra na yun, pagkauman, puno ang refrigerator. Anang lutuonon o naa.
Unya, mao pa'y pag-abot, nanabay bills kurente? Nanay bills tubig? Moabog baka na klaseng bisita ha? Mga kaigsuunan pit tininduta. God is more than that. That man can provide what you can eat, but he cannot provide something that you need spiritually. God can provide everything. And how did you treat God in your life? Did you listen to Him? Kana tingalin tawhana, inig-storya na, sir. Bisag mo joke, corny kayo, pretty katawa ni mo. Nga naman, because you respected Him so much. Bisag ko siya isulti, kinahanglan, makadungog ka carefully, kaya nga naman, taas kay mong panlantaw niya. What about to the Lord? Siya naghatag favor, but do we give favor to God sa atong kinabuhi? O kinsa gipaboran nato sa atong kinabuhi permi? Nakita ninyo mga kaigsunan, unsa kasakit sa part sa Ginoo? Siya gahatag natong favor, ninaog gud siya gud. In favor of who? Ngano ninaog man siya diri 33 years? Para asa man to? Para nato. Gihatag niya yung kinabuhi in favor of us. O karon, angko na nato ang kinabuhing walay katapusan. Do we give favor to His Word? Do we give favor to His Word? When He speak, are you excited? When you hold His book and open it, are you excited that He will speak to you? Asa naman atong favor sa Ginoo nga naghatag natong pabor? Napangutan-na na inyong kagalingon mga kaigsunan. According diri, mas love sa Ginoo ang gates of Zion, yang gipili. Kita di man ta pinili pero nahatagan ta mga kaigsunan sa kahigayunan nga makaangkon. Nga nahimo na tang kanang fellow citizen sa iya mga pinili. Nindot kaayo ni atong kinabuhi. Psalm 14:7. Psalm 14:7. Ingon sa Bible, "Oh, that the salvation of Israel were come out of Zion, when the Lord bringeth back the captivity of His people, Jacob shall rejoice and Israel shall be glad." Naay kalipay. O karon giluwas naman tas Ginoo, naa naman ang kaluwasan, ato naman giangkon, ato naman nadawat mga igsoon. Before, captive ta sa yawa. No? Ang gigamit sa yawa nato to control us is sin. Muna bisag dili ta ganahan, makabuhat gyud ta. Kay bawta nga dili mao, mabuhat yun nato. Bisag kay bawtang sala, mabuhat yun nato, mga igsoon. We are controlled by sin. Pero sa diyang niabot ang Ginoo, naanay tigbadlong nato. Sala na. Naanay strength to rebuke ourselves. Don't do it. Naanay gahom, naanay power to stop us from doing it. Pero sa una, wala man. Nakabantay mo? So sa dihang ni abot ang salvation, kanina gisgot man niya ang verse 7 of salvation. Asa nagikan? Zion. Sa Jerusalem nataw ang Ginoo, sa Zion mubalik ang Ginoo. It's still part of Jerusalem mga kaigsuonan. Diha gyud ang sentro. So when the Lord bringeth back the captivity of His people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad. Naang kalipay diha sa Ginoo, wala sa kalibutan mga igsoon. Naa sa Ginoo ang kalipay.
Mo niya kani mga buhaton nato diri, we are doing it for the Lord. Come, umaabot. Para sa mana? Para sa Ginoo. Tanawa, sa ginagmay nato nga mga angay nato i-participate. Nindot baya nga naagi mga t-shirt tanan. Pero tanawa, pila pa lang ang nagkuan. Nag-commit. It should not be an option. It is required. Members. It should not be an option for you if you attend or not. It is, mabito tayo gi-invite lain nga church because ato rani. Kunya magunahuna pa ka mo, apil ba ko udi? Mo apil ko udi. What is going on with your brain? Di ka nga invite ton, ikaw dapat namang invite. Gihimo ni nato for our church only. And how come that you cannot be a participant of this? So you are not part of the church. Mao nay pasabot. Di ba? Ikaduha, murag burden kayo ninyo ang gastuhon sa camp. Problema kayo ba, no? Additional budget na po. Uy, dapat. Kay ang every time nga naay activity, mabugatan biya make sure kami mutugaan na gyud ninyo sa kamatuoran, no? Mabugatan gyud mi kay mas daghan gyud ang tapal namo. Kay dili man mo kuan, dili man mo tuman sa inyong commitment. Na dili man pwede nga dili nato hutdan ang venue, ang tanan nga galastuhon, di man pwede. So maunhan na namo, wala may musod. Labi nagmahuman na. Makalimot naman. Oh. Yun na nga, amukuha na lang tayo pabor ni pastor, ayaw sa ako. Buluhaton man is Ginoo. Dapat ang favor nga imong pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo ngadto sa Ginoo. Una-una ang favor nga gihatag sa Ginoo nimo imbes padung ka sa impierno giusab ang imong destination, gihimo ng langit ang imong padulngan mga igsoon. Unya diri sa kalibutan gitagaan pa jud ka sa Ginoo opportunity to enjoy the favor nga iyang gihatag didto gikan sa mga katawhan nga iyahang i-twist ang kasing-kasing. Nag-enjoy ta ana mga igsoon, walang kakabantay tingali kay ang imo na nga daghan gyud ay nagpangga nako. Yoy. Usaray tinuod nagpangga nimo. Gitagaan kaniyag favor. Asa man nimo gihatag ang glory sa tao? Kasi may nagkupot anang tawhana gahatag nimo pabor. It must be the Lord. It must be God. Psalm chapter 2, verse 6. Psalm chapter 2, verse 6. Because Bible, yet have I set my king upon my holy hill of Zion. Iyang giset mga kaigsuonan. You know, unsa may kuan, unsay favor ani nato? Diha sa Zion gipadala ang iyang bugtong anak, hari sa tanang hari. Even David. Usa siya sa nahimong hari mga kaigsuonan diha. No? But Jesus Christ giset sa iyang amahan diha sa Zion mga kaigsuonan for us, in favor of us. I have set my king upon my holy hill of Zion. And Jesus became the cornerstone. He is the foundation of our life. Nga kung siya lang yun ang atong tuhuan, siya ang mupalig-on sa atong kinabuhi. Mga igsoon, bisag unsa pa'y mahitabo nga katalagman, problema, nga mohampak sa atong kinabuhi, di yung ka maiswag mga kaigsuonan, pabor na nga gihatag sa Ginoo nimo. Pabor nga si Kristo may nahimo nimong kusog. Siya'y nahimo nimong defender,
Siya nahimo nimong fortress. Siya nahimo nimo nga kanang shield. Christ. Wata nalipay, ana? Kada kong pabor, ana, sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Ug usa ka adlaw, makita gyud nato. Nagbalik na sa Ginoo ba? No? Kung maabtan patang buhi, hindutan, no? Pero ga-expect patang maabtan tag buhi kung ani atong lihok mga igsoon, nga wa man gyud tay gipangingna. Ang pagpadali sa pagbalik sa Ginoo, mao man ang atong pagpanabi sa ebanghelyo. The more we are eager and vigilant and diligent sa ato ang responsibility, the more nga mas mapadali ang pagbalik sa Ginoo. But mo base ta sa mga lihok sa Kristohanon karon. Gipabalik ba nato ang Ginoo dali? Wala, galangay-langay ta. No? This coming event na to, mga igsoon, mo na gituyo na to nga sa church good. Kaya ang atong first target are your loved ones. This is your opportunity to bring them. Mabita na, giinglan ta mo daan, andamag yun na inyong mga bulsa. Kay mas dali yun makadala kung ikaw mismo mo ay mubayad para nila. Na? Kuyog ta, librihon ta ka. Na ay camp ganito sa Mountain View. Mountain View? Nakanto na kag Mountain View? Wa pa. Na ay 4 days camp. Ako'y libre nimo. No, wala kailangang isulti. Apil tag camp. Ang gabot nito, wala siya paninglon mga igsoon tungod kay wala siya kabayan. Pero imo lang ipabayad, sige nagpanaway kanang gikapoy, kanang na-delay ang pagkaon. Mao ni ang ibahiran. Naglinya sa liguanan. Mao ni akong gibahiran. So, ang yawa, magamit na niya para mututok siya sa kwarta nga iyang gibuhian nga wala ni match up sa iyang expectation. Sayang nga sa akong pag-appeal nila. O pa man sila kasabot. Nobody would pay for the salvation that God offers. Nobody would willing to release their money, mga igsoon, for that. Away ko ni. Mabitaw, investment ang gingon sa Ginoo. Be willing to invest. Daan na gina, itudlo na sa Ginoo sa Bible, mga igsoon. Pauliya sila, Lord, dili, ayaw paluila, palingkura, ato sila pakanon. Investment. Oh. Kaya naman, nagitan na o si Ginoo, kalag. Dili ang kwarta nga naa mawa o mabilin sa atong bulsa. Nanay hari, mga igsoon, giset, o karon na asya sa atong kinabuhi. The King is in residence. Amen? So, murata mga kaigsunan o kanang sentro sa gingharian sa Dios. Diri sa kalibutan. No? We are the picture of the personage of God. So pasabot, pag naa ang hari, mga kaigsunan, ang flag gisaka. Unya, ang magbutang tag flag nila, luwas na ko. Flag. Ang flag, ang pinaka-flag nato is the joy that people can see. Regardless of any situation sa kinabuhi, mga kaigsunan, kita mapakyas mo gyud ta pag naay problema, mailhan mo gyud sa atong dagway nga problemado gyud ta ba? Di ba no? Pero ato gyud ang ikuan nga ang bandira lagi sa joy lagi. Magunsa man problem, masulbad ba nagbugutan natong problema? Masulbad dili. Masamot, so bad. Masamot ang problema kung atong mugutan. Pero ay muguti. Hinumdumi ang pabor sa Ginoo.
Hinumdumi ang pabor nga iyang gihatag. Lastly, the fame of Zion. Sikat kayong Zion, mga kaigsoon. And God promised na sa dihang musunod kaniya, since gipuy-an man ta sa Ginoo, ang balang espiritu na amang yun sa atong kasing-kasing mga kaigsuonan. So He promised that people will see how He will bless you. Is that enough fame? Nga di na ka kinahanglan magpasundayag mga kaigsuonan, people will see. People will see. Alright? So in Psalm 87:3, balik ta sa ato ang text. Ingon sa Bible, mga igsoon, glorious things are spoken of thee, O city of God. Glorious things. Wow, nindot tagid sa Zion. Nindot kay ba ang mga pang-istorya bitaw, kabahin aning lugar mga kaigsunan. So, in other words, sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon, puloy-anan sa balaang espiritu. Ipakita magyud sa Ginoo how He is working in our life, mga igsoon. Kung ituman yun ta, mapakita na not only from within, but also sa outer part sa atong kinabuhi. Makita man na the character of a true believers. Makita na, oy. No, ang imong pakig-istorya sa mga tao, labi na sa mga tao nga unlovable. When you experience turbulence in life, di ba? O kamo, nakasuway na mo sakay eroplano nga niagig turbulence. Kisay sa danana. Kisay sa dan. Wala. Kinisupay na mga kaigsunan ang kapitan, naman na sila subayon, good. Pero ang turbulence, ang kanang mga air pockets diha, ang kanang formation of clouds, di na ni mo matagan, sometimes masurprise na sila. Kinsa gutay, pilot, mga igsoon nga, tuyuon, agihon, jog ko ni, kay para mo kurog ni. Apil ko siya nagsakay. Pero kasabot mo, kinsa mang pilot nga tuyuon, jog kurog ng eroplano? Maapil siya, madamay siya. Gawas na lang kung panablahay na yung kinabuhi, mga igsoon. Pero tanawa ang mga pasayro. Kinsa na silang unahuna, balaan ng pilota. Oy! Sama ng pilot. Pero hindi na lang aeroplano. Bisa ka na lang bus. Ato kang probinsya. Yan, ikalit lang break, anak. Pakong ka. Kung saan yung una-una, sabi, dribira. Di man ka mo drive. Pero kung wa na niya gi-break, patay mo tanan. We cannot appreciate good things because na-uneasy atong kinabuhi. And we do not understand that because nga na-uneasy ka, na-rescue di ay ka. Na-prevented di ay ang dako nga calamity nga pwedeng moabot sa imong kinabuhi. But we cannot appreciate those things. Ay, abo na to diri sa simbahan. Ang iyo ra makita na ko, no? Ayaw na. Kani, anak. Kanis pastor, mabuot-buoton, kanis pastor. Mga kaibaw, gi-prevent ka. Nga mabiktima na kasiyawa. Moran, pagkabiktima na ninyo, suko, gyapon mo lako. Kaya nga naman, gipamaba, magod sa mong pastor. Kaya mong pastor, gila. Naing na nang kuha na mga igsoon, nga lakog ba? Manungluhay ko ko. Kaya nga naman, nahitabo ang akong giingon. Di magod ang Bible may nag-ingon. Mahitabo dyan eh. Ako raman ang gideliver. Hagiton ganin mo, mahigmat ta dyan ka tinuod yun eh. Ayaw na naghagita, tumana. Wa man ningon ang Ginoo, hagita akong pulong. Tumana akong pulong. Nakasabot ani. Para ma-experience na to mga kaigsuunan nga ang istorya sa mga tao sa diha makakita sila nato, wow. Makita nila ang glory sa Ginoo. Ngano nakita nila that Zion, sa diha na the city of God, glorious things. Ang ilang giistorya. Ngano man because they see God.
Now, karon kung makita ang Ginoo sa atong kinabuhi, unsa may istorya sa mga tao pod mulabay? Di ba? Glorious things, son? O dapat mo na mahitabo. Unta to. Psalm 50 verse 2. Atras ta. Psalm 50 verse 2. In this Bible, out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined. Perfection of beauty. Mo na paglabay, wow, kanindot aning bukira. Ang sa niya makalabay ang mga tao kay gipuy-an sa biya ta. So, iniglabay nila sa inyo ha, regardless ha, kung unsay gilakon sa imong balay, di man agad ba ang makita sa mga tao is the glory of God through you. Wow. Wala pa rin yung makita nila ang mga panalangin nga gi-entrust sa Ginoo nimo. Na kay mga kaila 10 years ago, wala mo nagkita, pagkita ninyong balik, unsa kay makita niya sa imo ha? Uy, kumusta naman ka? Okay pa ka? Kumusta naman ka? Kaya kung isalig na to atong kinabuhi sa Ginoo mga kaigsunan, bisag wa pa tay kwarta i-preserve gyud na niya. Dili na niya tugutan nga magmukhang kawawa sa mata sa ubang mga tao. Nakasabot na, they can see the glory of God. Mao na makaingon sila nga nindutan na ni moron oy. Di nila makitaan ang kalisod. Nga sa tinuod lang mga kaigsunan, lisod-lisod dyan ba ya? Kaya nga daghan kay may gisagubang. Daghan kaayog mga tinaplanay diri mga igsoon, mga buslot diha, tapala na sad, buslot, tapal na pod. Pero dili na nila makita, ang nakita nila, the working of God sa imong kinabuhi. Ang ninduta na. Mga na, manguli mo sa inyo ha. Sa may tsura nimo, kita nila dito. Kuning ko. Lima na sa taan. Malipay sila. Lala sila. Nangani sila. Namisita sila. Lipay ka ron. They can see the glory of God. Hindot kayo pagkasultid din sa Bible, mga igsoon. Out of Zion, the perfection of beauty. The perfection of beauty ni danag ang Ginoo. God hath shined. O sa gimando sa Ginoo nato karon, we are the who? We are the who? We are the light of the world. Whose light? Asa gikan ng light? Ni shine ba? Ni shine ba? Dapat makita sila sa kayag. Nidanag si Christ sa atong kinabuhi. Mana nakaingon sila. Pagkanindot sa beauty. Last verse atong basahon. Psalm 48 verse 2. O sa ingon sa Bible. Beautiful for situation. Beautiful for situation. Bisag unsa pay sitwasyon mga kaigsunan, beautiful. Because all things work together for good. Beautiful. The joy of the whole earth is what? Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Hallelujah. Mao na nga bisag unsay situation, makita gyud na the beautiful God in our life. Na ay mga problema, you are the solution. Na ay trouble, you are the peacemaker. Do not be the troublemaker. Do not be the trigger of the chaos. If God is with us, beautiful yun ang outcome. Diba? Kaya nga naman,
na apike, makasmile mangyapon ka, that is beautiful. Di ba? Bisag nagdagway mga igsoon, bisag unsa pa na siya kagwapa, muguton kay gnaw, niya sulirap-sulirap og mata, maguba ang pagka-beautiful na oy. Di ba? Pero kaning naginuton og dagway pero smiling kay ba? Awa na oy, ninduta, what a beautiful aura. Di ba? Bisag di ka kaingon, what a beautiful face. Malipay ang mga tao, ninduta ikauban ani tawhana oy. Bisag unsay sitwasyon makapagaan man. Ninduta na kita na dapat. We lighten the load. We lighten the we loosen the tighten situation. Kanang hugot na kayo ba? Hugot na kayo pero baka paluag ka. Di ka makadagdag sa problema. Kung dili, makapagaan ka ba? Mao na siya lihok sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon. Mao na diha na sikat ang Zion because they can see the Lord. Nag-shine, mga igsoon. Ang hari nag-shine sa anang nga bukid. So dapat sa atong kinabuhi pod gipuy-an naman ta si Ginoo, hari sa tanang hari, mga kaigsuonan. Dapat makita ang danag sa Dios sa atong kinabuhi. Unya gimanduan biya ta. Ayaw tagui ang kahayag. Ayaw tagui ang kahayag. Ipakita ang kahayag, mga kaigsuonan. Are you listening? So mo na kita karon gitan-aw si Ginoo atong kasing-kasing. Kung unsa may reaction sa atong kasing-kasing sa diyang mahatag ang pulong. Are we happy? Are we kanang satisfied? Or nagbagutbot ang atong kasing-kasing? May parang kasabutan eh. O na nga, maabot yun ta sa punto nga maatubang nato ang final judge sa atong kinabuhi. Diha gyud nato masabtan tanan. Kaning gipambuhat nato diri sa atong kinabuhi, masabtan gyud na nato kay bat-bat gyud sa Ginoo tanan. This was your life. When I speak, you sleep. When you don't sleep, you murmur. That's why you choose to sleep. Because kung di ka makatog, magbagutbot ang imo kasing-kasing. You comment. You make comment of my words. Amo na bantay gyud ta kaigsoon, kasing-kasing nato badlungan na, mga kaigsoonan. All right? So, the citizens of the city of God, unsa may nasabtan nato ani? Ang citizen sa city of God, ang ilang foundation kinsa? Kinsa? Karon sa panahon nato, kinsa man atong foundation? Jesus Christ. Who gives favor? Jesus Christ. Kinsa man ang nagpa-sikat nato? Jesus Christ gyapon. Di ba? Pero kinsa si Kristo sa imong kinabuhi karon? So ikaw na itubag anak, mga kaigsuonan. All right? So every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this opportunity. Thank you sa paghatag nimo, Lord, sa mensahe kabahin sa Zion. And I pray, dear Lord, that as you guide us, ikaw nagpuyo sa among kasing-kasing, sa among kinabuhi, Lord, nga dapat mao'y makita sa among kinabuhi so that the devil cannot play around sa among kinabuhi. And I pray, dear Lord, that you will allow us, dear Father, to let you see the reality within us. Kay diha man ka naglantaw sa among kasing-kasing. Tuguti, Amahan, nga mahimaya ka sa among kinabuhi. And I pray that your people in this church, O Lord, will see you as their only hope, their only refuge, the only provider nga makapahatag sa tanan nga panginahanglan
sa among kinabuhi. Salamat kay Lord ug tuguti nga dili mi ma-diverted sa mga pamaagi sa kalibutan nga makapawala sa among excitement sa pagpangabig ug kalag, sa pagdisciple, sa pagbasa sa imong pulong. Magkainay na siya og kapawong kung tugutan namo nga mo interfere ang mga kalibutanhon nga kalihukan sa among kinabuhi. And thank you so much sa Balag Espiritu nga maway among giya sa pagpanginabuhi sa espirituhanon nga pamaagi. And all the glory sa kadaugan this morning, Lord, among ibalik kanimo in Jesus' name. Amen.